So, nasa series ng pag-aaral na names of God that Satan doesn't want. So, Jehovah Jireh, nakita natin that yung ating Diyos ay Jehovah Jireh, that He is sensitive in providing our needs. He is sincere in providing our needs, and He is secure in providing our needs. So, this time, message sa atin ng El Shaddai. Hindi tayo mag-ano dito ng payong at babaliktad na maglalabas ng panyo. Okay? Ang pangalang El Shaddai ay pangalan ng Diyos. Amen? Actually, sa Old Testament, especially sa buhay ni Jacob, mula sa buhay ni Abraham, ni Isaac, saka si Jacob, most of the time na ginamit yung salitang Diyos na yung God na ginamit ay karamihan ay El Shaddai. Okay? El Shaddai. Basahin po natin buksan niyo po ang Biblia niyo sa Genesis chapter 17. Genesis chapter 17 verses 1 to 8. Genesis chapter 17 verses 1 to 8. Bago isilang ang bayan ng Israel, makikita natin na kinalingan ng Panginoon ng isang tao. Sa Abraham kung saan binigay niya yung napakagandang pangako at para isilang ang isang bansa. Hindi alam ni Abraham na magkakaroon siya ng opportunity na magkaroon ng isang bansa na magmumula sa kanyang lahi bagamat wala siyang anak for at the age of 75 years old. Matanda na siya, wala siyang anak. Pero tinawag siya ng Panginoon at binigyan siya ng opportunity para gamitin ng Panginoon at isilang ang isang bansa. At kung paano iningatan ng Panginoon ng bansa na yan, ng bayan ng Israel, makikita natin sa kanyang pangako kay Abraham. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 17 verses 1 to 8. Pwede po tayong tumayo. Basahin natin ng basahin natin po ng salit-salitan. Genesis chapter 17 verses 1 to 8. Verse 1, and when Abraham was 99 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Make a covenant between me and thee, and will provide thee exceedingly. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall any name any more be called Abraham, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. Verse 7, and I will establish my covenant between me and thee, thy seed after thee and their generation for an everlasting covenant to be a God unto thee, and to thy seed after thee. Verse 8, and I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for thine everlasting possession, and I will be their God. Tayo po'y manalangin, let's pray. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami po'y dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami, Panginoon, at dalayan ko po na kayo pong malulhati at mitaas habang pag-aaralan po ng Panginoon ang inyong pangalan na nagpapakita ng isang napakagandang katangian bilang aming Diyos. Nagpapasalamat po, Ama, kami na kayo pong aming Diyos dahil marami po na naghahangad ng katulad ng inyong kapangyarihan, katulad ng inyong kakayanan na kayo pong Almighty God. But nagpapasalamat kami na sa kabila ng inyong kalikasan na kapangyarihan, meron po kayong mapagkalingang puso na patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Kung paano po nag-aaruga ang isang nanay sa isang anak, pinakita niyo po, Panginoon, sa amin ng isang napakagandang relationship namin sa inyo kapag kami po ay naligtas. At ganoon din po sa bawat makasalanan sa bawat tao na hindi pa po nakakakilala sa inyo, na kahit na sa kabila ng kasalanan, minahal niyo po kaming lahat. We pray, Panginoon, na samahan niyo po muli kami sa aming kalagitnaan ngayon, na makita namin, Panginoon, ang inyong pagkalinga, ang inyong ginagawa para kami po, Panginoon, ay hubugin, para kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaganapan sa aming buhay Kristiyano, para kami po ay lumago sa aming pananampalataya at lalo naming ma-appreciate ang inyong ginagawa sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa, i-meet niyo po ang aming mga pangangailangan emotionally, pangangailangan spiritually, pangangailangan physically, at sa lahat, Panginoon, nawa kayo pong tunay na may taas. Dahil ko po, Panginoon, itago niyo po ako sa likod na inyong cross pong muli at kayo pong may malorhatin niyo. So I pray, Amen. Pwede na po tayong mupo. Ang ibig sabihin ng El Shaddai, ang El Shaddai ay galing, yung word na El, alam niyo na yung isa sa pangalan ng Panginoon, yung Elohim. Ang El means God, or the Almighty One. At yung word na Shaddai
Bagamat maraming ina-associate sa word na Shaddai, isang root word na pinanggalingan ng Shaddai yung salitang Shad, ng ibig sabihin is breast. At according doon sa material, kapag pinag-aralan natin yung names of God na tinuro sa LBI, ang El Shaddai, ang ibig sabihin is the breasted one, the Almighty One who cares. Parang isang nanay na kumakalinga sa kanya anak. Meron sana akong ipapalabas sa inyo na itsura ng, alam niyo itsura kung paano ma-develop ang isang kangaroo joey, yung baby kangaroo. Maganda sana, kaya lang masyado mahaba yung kanyang documentary. So kumuha ako na ng ilang picture. Pakita niya lang, yun yung pag pinanganak yan, masyadong maliit na parang daga. Okay, parang daga lang yan. Yan ay nasa binuklat yung yung kanya, alam niyo yung pouch? Yung kangaroo joey pala, hindi pala yung nadidevelop sa loob ng tiyan. Kundi dinidevelop sa loob ng pouch, yung pinaka parang bulsa. Okay? So lalabas yung napakaliit na kangaroo joey na parang alam niyo yung parang dagang costa na ang liit-liit na pwede mo ilagay sa kamay mo. Ganun kaliit ang kangaroo joey. Tapos yung second picture, Brad, ayan binuksan yung, ayan yung tiyan ng nanay. Okay, ayan yung tiyan ng nanay. Nakikita niyo yung parang na doon pala sa loob ng tiyan ng nanay, mayroong mga parang mga butil na nandun na rin yung pinaka nipple niya na kailangan doon siya dumidede. Okay? Kaya nakikita niyo yung, di ba yung ulo na nakaganon siya, meron siyang parang hawak? Yun yung pinaka-dede niya. Yun yung pinagkukunan niya ng milk. So habang nandun siya sa loob, meron siyang comfort kasi yung init ng yung mother niya, tapos nandun na rin lahat na kailangan niya. Tapos number 3, yan, itsura niya habang lumalaki, nagdidede pa rin sa loob. No? Ganyan siya. Tapos yung number 4, yan, lumalaki na siya sa loob, pero yan, nagdidede pa rin, no? Nandun lang siya sa loob. Hanggang sa siya ay lumakas. At kapag malakas na siya, malaki na siya, saka pa lang yung pipilitin niya lumuti yung kanyang ulo. Pero hindi pa yan lumalabas. Ano pa lang yan? First time niya, yung pinakitang picture yan, ayan yung first time niyang nilabas yung ulo niya. At makita yung liwanag ng Ang tindi ng pagkalinga ng yung nanay na kangaroo. Yan ay halos yung pinapalabas ko kanina, wala na akong time. Pero yung pinapalabas ko kanina, 116 days na. Maliit pa rin yung kangaroo eh. So, dinidevelop yan sa loob. Minonurture yan sa loob. Imagine mo yung parang na nandyan lang siya na ang likot-likot, tapos pag binuklat mo, nandun lang siya. Kakaiba yung pagdidevelop sa kanya, pero makikita natin kakaibang pagkalinga ng isang nanay sa anak. Amen? Kung yung hayop na yan may pagkalinga sa anak, how much more tayo na tao? Amen? Ano yung kapag pinag-usapan ng pag-ibig ng isang ina sa anak, wala nang nakakapatay dyan. Isa yan sa makikita natin na halimbawa ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang salitang El Shaddai, the breasted one, pinakita dito yung paano kumalinga ang Diyos bilang isang nanay, bilang isang mas malapit pa sa nanay. Di ba meron isa sa Isaiah, sa aklat na Isaiah, sabi, pwede bang makalimutan ng isang ina ang kanya anak? Ang sagot ng Diyos, pwede. Pero bihirang mangyari na makalimutan ng isang nanay ang isang anak. Amen? May mga pagkakataon, may mga ibang nanay, hindi lahat ng nanay. Dahil isa sa pinakamatinding relationship na makikita nyo sa lupa, yung relationship ng nanay at anak. Nasa nasa tiyan pa lang yan. Kinakausap na yan ng kanyang ina. Nasa tiyan pa lang yan, meron ng communication between dun sa nanay at dun sa anak. Pag lumabas yan, alam ng nanay kung gutom na yan o hindi, meron pa rin silang communication. Na kaya nga, kung titignan daw natin kung sinong mas nakakaunawa sa anak, ang mas nakakaunawa yung ina. At kapag may sakit ang anak, kahit na malaki na ang unang tinatawag, hindi si tatay, si nanay. Kakaiba yung nararamdaman na kapag hinang-hina ka na talagang ka nang una mong tatawagin talaga. Ang hinahanap mo yung pagkalinga ng isang nanay. Ang ating Diyos ay katulad niyan na magbigay ng pagkalinga sa atin. He is our El Shaddai, the breasted one. Isang klase ng mother, meron siyang motherly care. Siya ang ating Diyos na nagnanari, siya ang Diyos na nagsusupply, siya ang Diyos na nagsasatisfy. Amen? So ngayong gabi, tingnan natin yung tatlong bagay na ginagawa ng Diyos, the God who nourishes.
El Shaddai, the God who nourishes. Tingnan nyo mabuti yung illustration sa Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 2. 1 Peter chapter 2 verse 2. Na ikaw ay unang kaliligtas pagkatapos mong maligtas. Na ikaw ay lost, hindi ka tinuturing na anak ng Diyos. Huwag tayong masaktan kung ikaw ay bisita ngayong gabi. Ang sabi sa Bible, kung ikaw ay lost, ikaw ay sinner sa harapan ng Diyos. Lahat tayo sinner sa harapan ng Diyos dito. Pero ang pagkakaiba natin kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, ang sabi sa Bible, wala ka pang relasyon sa Ama sa Langit. Hindi ka pa pwedeng tumawag ng Abba Father na sinabi sa Romans. Dahil ang pwede nang tumawag ng Abba Father ay ang taong tumanggap sa Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas. As long na hindi pa nangyayari yung John 1:12, but as many as receive Him, the Lord Jesus Christ, to them gave He power to become the sons of God. Hindi ang Alaloma Baptist Church ang magiging daan para ikaw ay maligtas o maging anak ng Diyos. Hindi ang good works. Kung gusto mo maging anak ng Diyos, kailangan mong tanggapin bilang tagapagligtas ang Panginoon Jesucristo sa puso mo. At kapag ikaw ay naligtas, ang unang-unang ko narinig na ako ay ligtas. Nang pinapalo up ako, sino sa inyo napalo up at naturuan ng growth? Di ba yung pag pinalo up ka, before, pag na-save ka, after mong ma-save, binibigyan ka ng assurance of salvation. Sana ganun pa rin ang gawin natin yun, amen? Pagkatapos mag-witness, bigyan ng assurance of salvation, bigyan ng growth. At isa sa verse na pinakita yung 1 Peter chapter 2 verse 2. As a newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Tingnan nyo kung paano mag-illustrate ang Panginoon ng patungkol sa need natin. Nang tayo ay parang baby, sinabi ng Panginoon, kailangan natin ng milk. Di ba hanggang ngayon, meron tayong yung nakalimutan ko na yung acronym ng check para sa breastfeeding Meron silang sinabing check. Yung gatas mula sa ina ay tama. Ang gatas mula sa letter T tama, letter S sapat, tapos letter yung EK, no? Eksakto ba yun? Parang ganun yung pagdi-describe ng need ng bata. Di ba kahit anong klaseng gatas ang ilagay mo sa mga binihan, palaging nakasulat pa rin sa gatas ay breast milk is still best for babies. Walang tatalo doon Hindi yung Alaskan tatalo doon, amen? Hindi yung Promil, hindi yung Impagro, kaya anumang klase ng gatas, sabihin mo ng napakamahal yan, but the best milk ay yung milk ng nanay. Nandun na, kompleto na yan. Alam niyo ba na kung minsan, kahit na may sakit ng nanay, yung milk pa rin na yun ay napapanatiling dalisay, na hindi basta-basta kagad. Tapos, merong hindi kagad napapanis. Kakaiba talaga yung element na meron sa gatas ng ina, na kompleto na raw yan, na nandyan na rin ang antibiotic. Amen? Kapag ang bata na napagatas siya ng ina, malakas ang bata. At ganun ang gusto ng Panginoon na dinescribe tayo. Para tayong baby na kinakalinga ng Panginoon. Para tayong baby na binibigay yung need natin. Ang first na aso ko, yung unang pet ko, si Bama. Kasi si Pastor may Bama na malaki, namatay. So naghahanap ako ng aso. Pag namamatay yung aso, palagi ko pinapangalan Bama. So meron akong BMW, Bama White. Tinawag ko sa akin BMW, Bama White, puting aso yun. Nang kinuha ko yun, binigay sa akin puting-puting aso. Natawa ko nang yung kinuha ko doon sa isang membro yun sa Alcala. Ang tawag nila doon sa aso, anong pangalan yan? Pastor, kasi kay Pastor yan. Kaya pinangalan yan, Pastor, pinalitan ko ng pangalan, Bama. Yung aso na yun, katabi ko yun na natutulog. Tapos dahil hiniwalay namin ng mas maaga, pinapagatas yun. Talagang binilay ng tiyepon, paggagatasin mo para lang mabuhay. At nang nabuhay yun, napakatapang ng aso na yun. Walang makalapit sa church kapag hindi ko yun natalik. At kahit na inanuan na ng itak, ay yung pinento ko sa inyo na binaril na ng 45, buhay pa rin. Ang tindi na aso na yun. Very loyal. Pero yun yung aso na talagang inalagaan ko. Kaya kahit sino pwede niya kagatin, pero ako hindi niya kinakagat. Then may pagkalinga Ganun din tayo. Gusto ng Diyos na makalinga tayo. Anong mga bagay na pwede ibigay sa atin ng Panginoon? Letter A, He nourishes us with a variety of meaningful experience we need. Pag ninanarish tayo ng Diyos, hindi lang basta-basta nourishment. May mga experiences tayo na hindi natin maintindihan.
But whether we like it or not, any experience is meaningful. Kung lalagyan mo talaga ng meaning at matututo ka sa experience na yun. Walang aksidente sa mundong ito, amen? Lahat ng bagay na nangyari sa mundong ito, nilahan ng Panginoon yan, ginawa yan ng Panginoon, hinayaan ng Panginoon yan, para tayo matuto. Merong isang missionary na nasusunugan sila ng bahay. Habang nasusunog yung bahay nila, umiyak yung kanyang asawa, umiyak yung mga maliliit na anak. Pero sabi niya sa mga anak niya, mga anak, huwag kayong umiyak, tingnan niyo yung bahay na nasusunog. Tumingin kayo hanggang hindi matapos yung sunog. At tingnan niyo yung nasusunog nating bahay. Matuto kayo sa nakikita niyo habang nasusunog yung bahay. Wala na silang magagawa dun sa bahay nila. Pero isang bagay lang na magagawa ng bahay na nasusunog na yun. Meron silang matutunan dun sa experience na yun. Di ba katulad nga ng sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, si Joseph, kinagalitan ng kanyang mga kapatid, pilinanong pinatay, hinulog sa balon, buti na lang walang tubig. Pagkatapos sinaon, tapos binenta sa merchant, tapos yung merchant, naging maayos yung buhay ng blines yung merchant na yun, si Potiphar, pero nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar. Ang kinasuhan pa ng rape si Joseph, samantalang yung asawa ni Potiphar dapat nakulong siya ng walang kasalanan. For how many years nandun siya sa kulungan? Pero yung panaginip niya na binigay sa kanya ng Panginoon, hindi niya alam kung bakit magkaroon siya ng panaginip na ganun. Until such time na kapag binasa mo yung Genesis chapter 50, iyak at iyak ka. Kapag nabasa mo yung sinabi niya, but as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it this day, to save much people alive. Siguro kung bawat isa sa kanila, may mga pagsisisi. Siguro si Joseph pwedeng magkaroon ng sama ng loob. Siguro si Joseph ang laki ng kanyang hinanakit na, o kaya ang tindi ng kanyang kaluputan na nahiwalay siya for how many years sa kanyang magulang. Pero nilayo ng Panginoon para iligtas ang kanyang sambahayanan. Hindi natin malalaman ang experience, either negative or positive, magiging worthless yan, magiging meaningless yan, kung wala tayong gagawing pag-aaral para matuto sa mga experience na yun. May mga experiences, bibigyan ka ng Panginoon. Nasa sayo kung gusto mong matuto, but any experiences sa harapan ng Diyos is meaningful. Pangalawa, He nourishes us with variety of messages from His Word. He nourishes us with variety of messages from His Word. Kapag ang Panginoon may tinawag na mangaral, pag ang Panginoon binuksan mo yung kanyang salita, kapag nag-devotion ka, nag-Bible reading, isang verse palagi na naisip ko kapag pinag-uusapan ng salita ng Diyos, yung Isaiah chapter 55 verse 11. Isaiah 55 verse 11. Sabi yan, so shall my words be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. Anything na lumabas sa bibig ng Panginoon, anything na ipinangaral, anything na nabasa mo na salita ng Diyos, kahit sabihin mong nakakaboring yung salita ng Diyos na yung part ng salita ng Diyos na yan, kahit na sabihin mo puro pangalan na parang nakakaboring, o kaya parang paulit-ulit mo lang nababasa yan, ang sabi sa Bible, it will not return void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereunto I send it. Every message is very powerful sa buhay natin. Pwede nating kunin ang message na yan. Ang sabi nga ng Panginoon sa John chapter 6 verse 63. John chapter 6 verse 63. Ang sabi dyan, it is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, they are life. Every word, every part ng salita ng Diyos, may buhay yan. Pwede mag-speak sa'yo, amen? Hindi mo na kailangan humanap pa ng anghel para makipag-usap sa Diyos. Hindi mo na kailangan lumapit sa isang pari para makipag-usap sa Diyos. Ang salita ng Diyos, kunin mo lang yung Bible mo. Pwede kang kausapin ng Panginoon. May buhay yan. Kuminsan hindi natin na-experience yan dahil ayaw natin tignan na may mensahe ang Panginoon. At ang mensahe ng Panginoon kuminsan, hindi lahat ng pagkakataon na kapag nakarinig kayo ng mensahe, hindi lahat ng pagkakataon mag-i-email ka. Hindi lahat ng mga pagkakataon na naririnig mo yung message, magiging kailangan mo ngayon. Pero someday kakailanganin mo. May mga experiences tayo na marami tayong dadaanan. Ang salita ng Diyos para tayo nagbabangko lang. Alam niyo yung kagandahan kapag meron kang bangko, di ba? Kapag meron kang savings, sabi nga kapag may sinuksok, merong madudukot. Pag wala kang sinuksok, wala ka rin madudukot.
Pag wala ka rin pinakikinggan ng salita ng Diyos, wala ka rin pinag-aaralan ng salita ng Diyos, wala rin magagamit ang Diyos para magbigay sa'yo ng guidance, para magbigay sa'yo ng comfort. Ang Panginoon, ibibigay niya sa'yo yung mga bagay na kuminsan hindi mo gusto. Nasubukan niyo na ba yung nakapakinig na isang message o may sinabi sa'yo na hindi mo gusto? Na biblical naman. Ginamit yung salita ng Diyos. Nakita mo yung concern ng tao, hindi mo gusto yun. Pero maraming mga pagkain, di ba? Sa pagkain, maraming pagkain na hindi masarap pero masustansya. Amen? Maraming pagkain na hindi mo gusto yung lasa. Ano niyo yung may mga pagkain na hindi natin alam. Pero yung mga pagkain na minsan may makakain kayo na minsan may binagbigay sa akin na Chinese na dahil doon sa Grace. May mga Chinese pagka 2 o'clock nandiyan na sila. Tapos pinatikman nila ako ng soup. So hindi ko alam kung ano yung soup na yun, pero yung pala mga yung mga mushroom na mga klase ng mushroom na at hindi ko alam kung ano yun. Sabi nga ng mga co-teacher ko, Pambira, ang lakas mo dyan sa mga Chinese ha. Ang tagal na naming teacher, hindi kami nakatikim ng kinakain nila. Ikaw ngayon ka lang, isang taon ka pala, nakatikim ka na. Kasi kinakausap ko yung mga Chinese eh. Ano yung ibig sabihin ng Chinese character na ganito? Ginaganon ko sila. Pero nakakatawa na tinikman ko yun, hindi ko ma-appreciate dahil walang lasa. Yung soup nila parang hindi mo ma-appreciate. Hindi mo ma-appreciate yung kanilang soup. Pag sumakit ang tiyan mo, bibigyan kanila ng gamot, ang baho-baho. Nakita niyo na yung gamot nila sa sakit ng tiyan na kulay, yung itim na bilog na pag tinik mo yun, hindi mo ma-appreciate. Talagang hanggang magpa-burp ka, maamoy mo pa rin. Inom ka ng inom, magpa-burp ka, maamoy mo pa rin. Pero effective. Ang galing ng kanilang medicine. Ang baho, pero effective. Parang durian, masarap eh, pero baho. Hindi lahat ng masarap ang amoy, masarap, amen? Ang durian, ang baho, sabi nga, it smell like hell, but it tastes like heaven. Ganon daw ang durian eh, no? So, hindi lahat ng mga bagay na parang pangit sa buhay ng tao, yung mga messages, experiences, may message yan, God will nourish you from that. Another thing. So, hindi ka lang inanarish ang Panginoon sa mga meaningful experience, hindi ka lang inanarish from variety of messages. He will nourish you with variety of men sa buhay mo. With variety of men. Yung Proverbs 27 verse 17, iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Hindi lang yung tinuturing mong kaibigan. May mga taong tunay na kumakalinga sa'yo. May mga taong concern talaga sa'yo. Hindi mo man sila tawaging kaibigan, pero sila yung mga tunay na kaibigan. Dahil concern sila sa'yo. At kapag may mga tao na nilalagay ang Panginoon sa buhay mo, sometimes, nahalata nyo to. But may mga tao na talagang galit na galit ka. At may mga tao kapag tinanggal ng Panginoon yung tao na yun, meron lilitaw-li na isang tao na ganun ulit. Paulit-ulit yung sa buhay mo, nahalata nyo yun? Meron ganyan na tao sa office mo. Kung ikaw ay isang estudyante, meron ganyan na tao na kaklase mo. May ganyan na tao sa bahay mo. May ganyan na tao sa church. Nahalata nyo yun, pare-parehas, hindi tinatanggal sa'yo ng Panginoon? Pag merong hindi tinatanggal sa'yo ng Panginoon na isang klase ng characteristics na isang tao, ibig sabihin hindi ka pa natututo sa tao na yun. Na kailangan mong matuto pa sa tao na yun. Amen? Kailangan mong matuto. Kailangan kang i-develop. Meron akong isang principal sa Malasikin na talagang galit na galit sa akin yun dahil hindi niya raw ako maunawaan. Kung kailan busy na kami lahat, kung kailan lahat na kami nagkukumahog mag-compute ng grade. Makikita niya ako sa kalagitnaan ng pag-compute ng grade, nakikipaglaro sa estudyante. Isang weakness ko, pag pressure ako, madali ako magkasakit. Alam ko na yun, pag nilalamig na yung mata ko, nilalamig na ako, pinapawisan na ako na alam ko na yun. Sinasabi ko na sa asawa, Han, gamot. Han, pahinga lang ako saglit, tulog lang ako. Alam ko na yun. So ginagawa ko yun At may mga pagkakataon na nawawala din ako sa bagay na yun na kuminsan may mga tao na kailangan gumawa ng paraan para matuto ako. Kuminsan mapapagalitan ka, kuminsan mapagsasabihan ka. Pero the more na tinitake mo yung mga sinasabi ng tao na yan, the more na madidevelop ka. Kuminsan hindi natin maintindihan to, pero ang Diyos binibigyan niya tayo ng mga tao na pwedeng sa atin. Pwedeng mag-enhance sa atin.
Si Paul, binigyan niya ng Barnabas. Si Paul, isang kriminal, pero binigyan pa rin ng Barnabas. Amen? Binigyan siya ng Barnabas. Ang ibig sabihin ng Barnabas, son of consolation. Son of encouragement. Si Onesimus na isang criminal din, binigyan ng Paul. At naging maayos si Onesimus, naging profitable. Si Apollos na baguhan, binigyan ng Priscilla at Aquila. Si David na potensyal na maging hari, binigyan ng isang prophet na sinitan para bigyan ng matitinding rebuke si David. Pero itong tao na to, mga tao na to, naging help sa kanila. Amen? Sometimes ikaw halimbawa si Barnabas, binigyan din ng Paul. Dahil si Barnabas, the more na binibigyan siya ng problemang tao, the more na mag-grow yung tao na yun. Amen? So vice versa, pwedeng ikaw yung tumutulong, pwedeng ikaw yung matulungan. Ano isang bagay na hindi natin ma-appreciate at hindi tayo mananaris at magkakaroon ng good characteristic kapag hindi natin tinanggal yung hatred sa puso natin. Hanggat hindi mo tatanggalin yung sama ng loob sa puso mo, hindi tatanggalin ng Diyos yung tao sa buhay mo. Merong isang tao, sabi niya sa, ako yung tinutukoy, makita ko lang ang buhok niyan, tumukulo na sa ano ko. Doon sa yung principal ko mismo. Ako lang sa Malasik Perpetual Health College, ako lang ang merong tatlong superior. Principal sa elementary, principal sa high school, meron pa akong dean. Multi-purpose na eh. Isa section, so lahat tuturuan mo, may grade 1 ka, may grade 2 ka, may grade 3 ka. Pagdating ng third year, iba na naman ang postura mo. Pagdating ng fourth year, iba postura mo. Pagdating sa college, iba na naman. Pagdating sa elementary, mukha kang bata din. So ang hirap mong mag-adjust. Pero sabi ko, ang tindi naman ng pressure na to. And one thing na nakita ko sa sarili ko, phlegmatic ako. Pero nadi-develop sa akin na kapag napipressure ako, saka ako nakakagawa ng maayos. Hindi ko maintindihan yun. Pero ilagay mo ako sa pressure, saka na ako kumikilos sa maayos na yung kapag na-develop ko. Pero kapag hindi ko ma-develop, magsusuka ako, magkakasakit ako. May pwedeng gawin sa iyo ang Diyos na hindi mo alam, pero naglalagay ang Diyos ng tao para ikaw ay ma-develop. Amen? Maring ano yan? Maring problema mo yan sa school, problema mo yan sa bahay niyo, pero problema mo yan, pero i-develop ka niya. Kuminsan madali kang magalit. Baka i-develop ng Panginoon yung character para magkakaroon ng temperance. Kung ikaw yung tao na madali ka mag-discourage, bibigyan ka ng tao na magbibigay sa'yo ng encouragement. Amen? Kuminsan ikaw yung tao na ang hirap umamin sa mali, bibigyan ka ng tao ng isang matinding mag-review. O kaya iba-iba eh. Alam ng Diyos kung ano yung iyong weakness. At kapag nakita ng Panginoon ang weakness mo, bibigyan ka ng Panginoon ng ganyan. Tanggalin mo lang yung hatred. Either maging blessing ka at maging blessing din siya sa'yo. Amen? Ano yung sabi sa Proverbs 24 verse 17? Tingnan niyo itong Proverbs 24 verse 17. Kung meron kang taong sa tingin mo ngayon, meron kang tao na kinamumuhian ngayon, meron kang hatred or bitterness, ang sabi diyan sa Proverbs 24 verse 17, tingnan niyo mabuti yan. Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth. Tuwang-tuwa ka pag sana mga sagasanga, sana tamaan ka lang ng konti lang nakidlat. Yung bang pitik lang ng kidlat, mga ganun. Sana, yung bang lahat ng prayer mo, may mga sana ng pamanghamak yung tao. Alam nyo, kapag pinalo na ng Diyos ang tao na yun, at ikaw tuwang-tuwa, baka pati ikaw kasama sa palo. Hindi nalulugod ang Diyos sa isang tao na nagsasaya habang yung kaaway niya nagsasuffer. Ibang klase ang Panginoon. Diba sabi ng Panginoon, pag sinampal ka, bigay mo pa yung kabila. Pag inulit pa yun, bigay mo lang ng bigay. Hanggang masama siguro, no? Pero ikaw yung matututo. Merong something na may experience tayo. Pag binato ka ng tinapay, batuhin mo rin ng tinapay. Nakagarapon. Nakagarapon, no? Kaya nandun na yung buong bakery, no? Pero, tingnan mo yan. Tingnan mo yung perspective ng Diyos. Kapag ang Diyos ang bigay ng ganti, ano kaya ibibigay ng Diyos sa ganti? Di ba nga sabi sa Bible, bigyan mo daw yung painumin mo, bigyan ng pagkain yung enemy mo.
Meron kaming biroan, di ba yung, may biroan kami magkakaibigan, bibiroin mo yung tao, I love you kasi you're my enemy. Minsan, may biyong ganun. But, kapag enemy mo yan, bigyan mo pa rin ng care. Ganun ang ating Diyos. Sana makita nyo rin to. Sinner tayo na dapat kagalitan ng Diyos. Tumalikod tayo sa Diyos. Pero ang sabi sa Romans 5:8, but God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Nang ginawa niya yung great sacrifice, walang dahilan ng Diyos para mahalin tayo. Pero minahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya kung hindi mo tatanggalin yung galit sa puso mo, sa sarili mo, ikaw ang magsasuffer. Hindi ka matututo. At marami pang tao na nagbibigay ng pasakit sa buhay mo. Paulit-ulit lang yan. Matuto kang magpatawad. Matuto kang mahalin yung mga taong may mga ginagawang masama sa'yo. Sabi nga nila, huwag kang mag-alala kapag hinihila kanila pababa. Isa lang ibig sabihin nun. Nasa taas kanila. Amen? So huwag kang mag-alala. Hilahin ka man pababa. Bahala ang Panginoon sa'yo na magtaas. Number 2, ang El Shaddai, the God who nourishes. Number 2, the God who supplies. The God who supplies. Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Nang bagong Kristiyano ako, pag nire-recite ko yan, palaging merong word na, palaging needs. Pero merong isang pastor na nag-preach, meron bang S o wala? Ang nasa isipan ko, merong S. Pero sa totoo lang, pag binasa mo Philippians 4:19, walang S. But my God shall supply all your need. Meron palang ibig sabihin yun. May covenant ang Panginoon kay Abraham na ibibigay niya yung bagay na isang lote, isang property na ibibigay kay Abraham. Isang matinding pangako na magiging siyang father of many nations. Pero hindi binigay ng Diyos agad-agad. Hindi binigay ng Diyos sa isang iglap. Pag nag-request ka sa Panginoon, hindi yung, pag nag-request ka, for example, Panginoon, i-bless mo ang aking business. Hindi sa isang iglap, meron ka kagad tubong 1 milyon, amen? Hindi agad-agad yun. May dadaanan ka. At madalas pag dinaanan mo yun, meron ka pang mga pagsubok na dadaanan na kapag pinatunayan mo ang pag-ibig mo sa Diyos, sa Kanya lang ibibigay. Kasi number 1, makikita natin, paano ba natin i-apply yung Philippians 4 verse 19? He will supply what we needed most. He will supply what we needed most. Yung word na need, walang S. So, ang ibig sabihin pala nun ay nagsisignify na yung priority need. Yung priority need. Sabi ni Pastor Tocora, ganito yan para explain. Kung ikaw ay merong anak na sangkol at wala kayong pagkain, wala na kayong pera, ang priority, yung gatas ng baby. So, pag sinabing, but my God shall supply all your need, may mga pagkakataon na gugutumin ka ng Panginoon pero hindi ka pa mamamatay. Amen? Kung Kristiyano ka, huwag ka mag-alala. Pag wala ka ng pera at nagugutom ka na wala kang pagkain, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na ibang mamatay ka sa gutom. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, may pagkakataon na hindi ka kakain. Pero may mga pagkakataon na makikita mo kung paano mag-provide ang Panginoon on time. Amen. Hindi ka papatay niyan, amen? Yung isda ko na tinatawag namin, meron kami isda, pangalan niya si Nemo. Yung isang isda, yung fighter fish, hindi siya pwedeng lagyan ng katabi. Yun yung isda na kapag nilagyan mo ng katabi, makikipagpatayan. Kaya pag pinagsama, kapag gusto mong meron kang isang aquarium na parang dalawa sila, yung aquarium dapat meron pa rin division. Para mapagsama mo, dahil napakaganda ng kulay niya. Red, meron kang makikitang red, meron kang makikitang blue, merong blue and red, merong hinahanap ko na fighter fish, yung yellow. Dahil bihira yan, pero wala pang nakitang yellow. Siguro mahal kapag yellow, kaya kapag bihira yung color, o kaya maganda yung design ng kanyang palikpik. Pero isang bagay na nakita ko sa kanya nung may pagkakataon na sobrang busy. Kanina ko lang siya naisip. Nang naisip ko siya, tinignan ko siya, nandun na siya sa sulok. Akala ko patay na dahil hindi na lumalangoy. No, nandun na siya sa sulok, nakatago na doon sa may yung kanyang dahon. Kala ko patay na. Nung nakita niya ako, buhay ulit. Nag-hibernate na kahit wala siya. Yung para ma-minimize yung kanyang pagkagutom, hindi na siya kikilos. Kita mo ang isda, pag gutom na yan, hindi na yung kikilos. Iano niya na yung kanyang sarili para hindi maubos yung kanyang kinain.
at hindi siya tuluyang magutom. Pero nagpasalamat siya dahil kanina napalitan na naman yung tubig niya, kumain na naman siya. Kung tayo mismo ng mga amo ng isang pet, takot na takot tayo kapag hindi natin napakain isang araw. Ang aso pag hindi kumain, parang parang feeling mo ikaw yung hindi kumain, amen? Di ba? At gusto mong pakainin. Pero ibibigay ng Panginoon kung ano yung kailangan mo. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Meron isang sinabi sa Book of Character. Kuminsan tayo rin ang gumagawa ng problema natin, kaya tayo maraming pangangailangan. Kasi marami tayong utang. Amen? Sabi nga sa Book of Character, sabihin ko sa inyo to, sinasabi ko to sa Bible, sa LBCA, sa LBCA, hindi applicable sa kanila to. Kasi wala naman kami mga credit card. Pero kapag may credit card ka, sabi dito, be confined in the limit of your means, not in the limit of your credit cards. Amen? Kung ano lang yung kaya mong kung ano yung nasa kamay mo, yun ang gastusin mo. Amen? Kasi ang Panginoon kapag nagbigay yan, ang bonus, hindi ang ginagastos hanggat wala pa yan sa kamay. Amen? Dahil ang bonus, nilaan ng Panginoon yung bonus na yan para merong special na pangangailangan ka someday. Pero kung minsan, sabi ko nga sa mga teachers sa public, isang ginagawa ng GSIS, bigyan ka ng opportunity na umutang. At kahit na gaano kalaki ng sweldo mo, hindi mo ini-enjoy. Tanungin niyo maraming teacher, every time na sweldo, malungkot sila. Dahil madalas, ang inuuwi nilang sweldo, 3,000, 2,000, kahit ang salary grade nila, 17,000. Sa dami ng utang. Style pa kuminsan may mga style pa sila dyan. Pero tayo mismo, no? Tingnan natin ito. Pag may need ka, hayaan mo ang Panginoon mag-supply. Kapag lumagpas ang isang araw, huwag kang mag-alala. Hinayaan ng Panginoon yun, amen? Pag nagtiwala ka, the more na lumalagpas yan. Anong priority pag wala kang ulam? Sa pagkain, anong priority ng Diyos? Bigas. At least makasurvive ka, amen? Katulad ng isang pastor na meron siyang nasikat yung target daw na hindi ko alam kung meron daw target na corned beef. Sabi niya, ang ulam niya palagi target. Yung pala yung asin, target na ganun. Tapos kuha ng kanin. Pero nabuhay siya. Meron isang kapatiran na nagkwento kung paano ang buhay nila doon sa bundok. Nagsimula sila ng isang gawain. Alam niyo kung anong palaging pagkain nila madalas? Once lang silang kumakain ng kanin. At madalas ang kinakain nila ito, hindi ko mawari kung paano nila nagawa yun. Madalas nyog. Yung nyog, kinakain nila. Dahil maraming nyog. Kaya may mga pagkakataon ibibigay sa atin ng Panginoon yan. But something dito, kapag kailangan mo, ibibigay talaga ng Diyos. Amen? Pangalawa, He will supply what we needed much. He will supply what we needed much. So una, He will supply what we needed most. Second, He will supply what we needed much. May mga pagkakataon na binibigay niya tayo ng abundant things. Katulad ng hangin. Ang hangin hindi natin binabayaran, amen? Abundant yan. Kasi kailangan natin ng kahangin. Kailangan natin ng tubig, binigyan niya tayo. Imagine mo ang buong mundo, ang konti ng lupa, mas marami ang tubig. Diba? Na maya't maya may ulan. Kahit nasa desert siguro kapag meron ibibigay na doon sa desert, sasabihin natin mahal ang tubig, pero meron silang saganang langis. Imagine yun, sinabi doon sa Middle East daw, ang isang litro daw ay 7 pesos. Tama ba yun? Kung gano'n sabihin natin 10 pesos, ang sarap bumili, no? Ang sarap may sasakyan doon. Pero makita natin abundant sila. Pero bakit ba tayo binibigyan ng abundant ng Panginoon? Tingnan niyo 2 Corinthians 9:8. Tandaan niyo rin ito, kapag maraming binibigay sa iyo ang Panginoon, meron din sukli yun. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always saving all sufficiency in all things, may abound to every good work. Kapag marami na tayong mga blessing, naisip niyo na ba yung minsan na habang nag-enjoy ka sa blessing mo, naisip mo yung buhay mo before? Habang in-enjoy mo yung magandang bahay mo, naisip mo yung bahay mo dati? Habang in-enjoy mo yung malaking lamesa at maraming pagkain, naisip mo yung dati mong buhay na hati-hati yung ulam? Na-realize natin yung blessing na yan? Natasabi sa Bible, the more na inaabaw ng Panginoon yung blessing at marami na tayong may sufficient sa ating need, abound in good works. Kumisa maraming need yung ibang tao.
para iparealize sa'yo ng Panginoon na binibigyan ka ng marami din para makita mo rin maraming need din yung ibang tao. Gawin natin yung pinakadapat natin gawin. God will give us much para bigyan din natin at maging blessing din tayo sa iba. Letter C. He will supply what we needed for a moment. He will supply what we needed for a moment. May mga need tayo for a moment. Kuminsan, basic need. Kuminsan, biglaan lang. Hindi naman, may mga pagkakataon tayo, may need tayo na hindi natin kailangan palagi. Pero bibigyan niya tayo ng pagkakataon. At kuminsan, 2 Corinthians 4:17. 2 Corinthians 4:17. Masabi sa 2 Corinthians 4:17, for our light affliction is but for a moment, worketh for us as far more exceeding an eternal weight of glory. Diba kung minsan, hindi natin ito kailangan. Hindi mo ito i-request sa Panginoon. I think, si Spurgeon ba yung, meron isang pastor, si Spurgeon yung nagsabi na, hindi ko alam kung sino yung missionary nagsabi na, maraming pastor, they pray for power. Maraming Christian, they pray for power. But they do not pray for problem. Wala naman sigurong Kristiyano na magsasabi ngayon, Lord, prayer request, bigyan niyo ako ng problema. Wala magsasabi. Siguro sasabihin natin, sapat na Panginoon. Marami na Panginoon. Pero kapag blessing, hindi mo sasabihin, sapat na Panginoon. Pag maraming blessing, Lord, sige pa. Lord, sige pa. Diba si Bill Gates? Nang siyang pinakamayamang tao sa buong mundo, tinanong siya, ano pang plano mo sa buhay mo? Na naging pinakamayaman ka na sa buong mundo. Ano sinagot niya pa rin? To earn more money. Marami na siyang pera, pero ang nasa isipan niya pa rin, to earn more money. Anong gagawin niya pa rin sa business niya para kumita ng mas maraming pera? Hindi mo pwedeng masatisfy yung sarili natin. Alam niyo ba kung bakit may fasting? Ano yung reason bakit may fasting? Para subukan din natin yung sarili natin na magkaroon ng lead. Nasubukan niyo ba yung nag-fasting kayo na talagang lulunok-lunok ka na, kikita mo yung talagang nangako ka na talagang hindi ka kakain, hindi ka makapunta sa tabi ng rep. Dahil pag binuksan mo yung rep, makikita mo doon yung paborito mong pagkain. Pag pumunta ka sa tindahan, hindi ka pwedeng dumaan sa mga tindahan na pwede mo makita yung gusto mong bilhin. Lumulunok-lunok ka na dyan, pero tubig ka pa rin. Subukan niyo mag-fasting na isang araw na wala kang kakainin. Minsan ginawa sa amin ni Pastor Toquero yun, I remember na isa burger kami sa church. Every Wednesday may fasting. Pero very gracious pa rin dahil meron kaming juice na mango juice. So kapag gutom ka, inom ka ng mango juice, merong isang snap. Talaga, hindi na fasting yun eh. Inom ng juice. Pag wala ng tao doon sa office, ang office pa ni Pastor yung school dito, sa maliit. Pag wala na dyan, uupuan niya na yun. Talaga inom ng inom. Dahil talagang yung pakiramdam, from 6 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng gabi, wala kami kakainin, tapos lalabas kami. Kuminsan kailangan natin yun, kasi may experience natin eh. Yung tayo yung nangangailangan, amen? Amen? Diba yung merong isang pastor na nung nanakawan siya, sabi niya, nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil nanakawan siya. Sabi niya, nagpapasalamat ako kasi ako yung ninakawan, hindi ako yung magnanakaw. Amen? Blessing yun. Nagpapasalamat ako na ninakawan ako pero yung buhay ko hindi kinuha. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, hindi ako ang inagrabyado, hindi ako ang nagagrabyado. Minsan, may mga ibibigay sa atin ng Panginoon. Katulad ng missionary natin ngayon, isang missionary natin ngayon. Hindi ba dapat tayo magpasalamat kapag tinitignan mo yung anak mo na malusog? Maayos ang anak mo? Na pwedeng malagay din yung anak mo sa ganong sitwasyon at anong pwede mong gawin? At ano yung gusto mo rin na-expect mo sa ibang tao na gagawin nila sa'yo? At the age of 10 months, si Sarah na salinan ng dugo. Yung payat namin sa kambal, sinalinan nyo ng dugo. Ayaw kong kumuha ng dugo sa alam niyo ba yung takot na parang hindi ko mapagkatiwalaan kung yung dugo ay manggagaling lang kung saan. So nagpaano ako kahit napuyat ako. Pero hindi ako pwede mag-donate. Dahil hindi ko kaparehas yung dugo ng anak ko.
Asawa ko, nag-positive. Pero that time, puyat din siya, may menstruation siya, pero gusto niyang magbigay. Na kung wala talagang gusto niya magbigay. At yung asawa ko, takot yan sa takot yan sa karayom. Yung first time na namin, yung dalagat binata pa kami, yung titestin mo lang kung ilan ang hemoglobin mo, yung titignan mo yung kung lapot ng dugo mo, sinubukan niya, ngingiti-ngiti, tatawa-tawa, pagka tusok sa ganyan. Wala nang dugo dito. Talaga yung takot niya. Pero nagulat ako nang yung time na siya yung kailangan na ng anak namin yung dugo. Di ba kailangan kong kuhanan ng napakadaming yung isang syringe ng para i-test? Hindi siya natakot doon. At willing siyang magbigay pa kahit na hindi siya payagan kung wala talagang magpa-positive. Binigyan kami ng isang tao na Christian na siya mismo yung nagbigay. So, dinonate yung dugo, naghintay ng ilang oras, sinalin sa kanya. Sariwang dugo. Maayos na dugo. Kaya lang iniisip ko, dahil dugo ng lalaki, kaya iniisip ko, baka si Sarah ganun eh. Pero hindi naman siguro yun, no? Pero isang bagay na ko yung need na yun, yung masabi ko, Lord, malaking pasasalamat dun sa tao na nagbigay dahil ginamit siya ng Panginoon. Kaya isang bagay na ko noon, kapag may need sa dugo, kahit na gusto ko mag-donate. Kasi, yung pakiramdam mo pagka nag-donate ka, sa simula, kakabahan ka. Nang yung muna ako nag-donate, tinignan ko yung syringe na tinutusok ako. Sabi mo titignan, baka gumalaw ko hindi. Naglakas loob ako na tinignan. So nakita ko parang kung paano tinusok. Pero nang ilalagay na yung kukuha ng dugo, nasing laki ng circumference na parang yung palito ng posporo, nang tulis-tulis. Nang binunot na yung ganun at ilalagay na sa kamay ko, parang sabi ko, di ba kaya tignan eh. Ang taba eh. Si Aaron gusto mo imatay eh. First time din na yun. At yung first time ko nagbigay doon sa vice principal namin sa Grace Christian High School, namatay hindi, ang una ko palang donate yung kay kay Sister Sally. Doon sa asawa niya, kay Brother Andy. Second doon sa may principal, yung vice principal namin. Third yung ni Sister Bambi. Kapag may need, parang gusto kong At isang blessing nun, kapag nagbibigay ka pala ng dugo, nare-replenish yung dugo mo. At isang nakakatuwa. Nang last time na nag-donate ako sa may Red Cross, nagtataka ko bakit ayaw nila akong kunan ng dugo dahil ang taas ng BP ko. Sabi nila, hindi ka nahihilo, ang taas ng BP mo, more than 100 yung sa baba. Sabi, hindi ka nahihilo. Sabi ko, hindi. Normal yan sa'yo. Sabi ko, wala naman ako nararamdaman ang taas ng BP mo, hindi ka pwede kunan. So naghintay ako hanggang hapon. Nang pauwi na sila, sabi ko, punan nyo nga lang ako, subukan nyo nga lang. Baka ilang beses, 3 beses ako nagpano eh. Yung last, sabi ko, subukan nyo lang ulit. Kinunan nila ako, sabi niya, bumaba na. Nag-less na 100. Sabi niya, pwede, ka na, okay na. Tapos biglang nagsabi, gusto mo pakunan kita? Okay na isa. So nagpakuha ako. Nakakatawa ng pagkakuha niya sa akin ng ganon. Naramdaman ko yung pagbabago na bumalik sa normal yung BP ko. Na yun yung way na para ma-replenish at maano yung Kuminsan tayo, sige, mag-accumulate kayo ng dugo. Sige, high blood kayo, man. Accumulate na kayo ng accumulate. Mag-donate kayo ng dugo. Ang sabi nila, every 100 days ba, tama ba, Sister Remily, yung namamatay yung cells? Yung namamatay yung red blood cells, tapos dapat i-replenish yun. At kapag hindi nababawasan yung dugo mo, nandun lang yung dumi. Pero kapag nabawasan yung dugo mo, natatanggal at nare-replenish ang bago. So, ganun din tayo. Sana mag-supply lang tayo. May mga need. Kuminsan instant lang yan. Moment lang yan. Minsanan yan. Pero sana ganun din tayo. Magbigay lang tayo, men. Sabihin na nating affliction. Mababawasan tayo sa bulsa. Sabihin na nating affliction dahil magkakaroon tayo ng sa budget. But that is only for a moment. Amen? Less. Jehovah Jireh, or El Shaddai. God who nourishes, God who supplies, God who satisfies. God who satisfies. He will satisfy your will.
He will satisfy your will. Ang sabi sa Jeremiah chapter 24 verse 7. Jeremiah chapter 24 verse 7. Ang sabi, and I will give them an heart to me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return to me with their full heart. Tingnan yung sinabi niya sa Jeremiah na, I will give them a heart to know me. Ang gusto ng Diyos ay isang klase ng puso na talagang sisiyasatin natin ng Diyos. Amen? Kikilalanin natin ng Diyos. Isang challenge ngayon yung challenge na dinadaanan na ngayon na pinagkatiwala ni Pastor yung mga decision, isang challenge doon na napag-realize, I pray na nare-realize din ng bawat staff, nare-realize ng bawat worker sa church. Yung pang malaman natin yung gusto ng ating pastor para pagbalik niya. Yung mga stress, anything na pwedeng makabawas, magawa na natin. Di ba kapag kilala mo na yung tao, isang bagay na ma-appreciate mo sa asawa mo. Pag meron kang asawa, tandaan nyo lang isang bagay sa asawa nyo. Wala nang ibang nakakakilala sa'yo ng lubusan kundi asawa mo. Amen? Kung ilang taon na kayo nagsama, siya nang nakakakilala sa'yo. At walang pwedeng magmahal sa anak mo ng higit kundi asawa mo rin. Kaya isang bagay na makikita natin sa asawa, isang bagay kung bakit sila effective. Kung bakit sila nagiging isang blessing sa isang asawa, sa isang husband. Dahil kilala nila yung kanilang husband. Di ba kung minsan nagtataka kayo na para bang sabi nila, pagka nag-asawa daw, kahit hindi magkamukha, kung minsan nagiging parang magkamukha. Sabi ng asawa ko, okay lang maging kamukha mo ko. Wag lang maging kamukha kita. Yung biro niya, no? Binibiro. Pero, di ba may mga pagkakataon na yung gusto niya, magiging gusto mo. Yung gusto mo, magiging gusto niya. Magkakaroon kayo ng isang pagkakataon na mag-meet kayo sa gitna palagi, na yung gusto niyang pareho, magiging common. At kapag naging common, you enjoy yung inyong marriage life. Hindi natin na-enjoy ang ating relationship sa Diyos kapag may gusto siya at may gusto ka rin na iba. Amen? Pag magkaiba kayo ng gusto, ang gusto ng Panginoon is surrender mo yung heart na yan na may ibang desire, bibigyan ka ng Diyos ng isang heart, na yung heart na yan, ang pinakalayunin niya lang palagi, to know Him. To know Him. Hindi natin naunawa ng Panginoon, pero isuko mo yung puso mo. Bigyan ka niya ng isang puso, na yung will mo, magiging yung will niya, ay katulad ng will mo. Yung bang pag nag-isip kayo ng Diyos, parehas kayo ng sasabihin. Yung sa klase ni Pastor about counseling. Huwag kang magka-counsel kung hindi mo alam kung ano sasabihin mo. At isang characteristics daw na isang good counselor. Kung pag nag-counsel ka, alam mo yung kina-counsel mo, yun din ang sasabihin ng Diyos. Ang hirap nun. Yung para bang magiging yung boses mo, yung sinasabi mo is like an oracle of God. Dahil ang sinasabi mo palagi based sa Bible. I-treasure natin yung mga ganung pagkakataon na sinasabi sa atin salita ng Diyos kasi nilalagay yung puso ng Diyos. Second, or letter B, He satisfies our walk. He will satisfy our walk. Pag lumakad tayo ng katulad ng lakad ng gusto ng Panginoon, Psalms 84 verse 11. Sorry kung nag-extend ako ng time. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Kapag lumakad ka ng ayon sa gusto ng Diyos, wala siyang i-withhold sa iyo. Hilingin mo yung bagay na gusto mo. Kapag yan ay nasa kalooban ng Panginoon at lumalakad ka sa kanyang kalooban, ibibigay niya sa iyo. Amen? And last, He will satisfy your work. He will satisfy your work. Ang sabi sa Genesis chapter 39 verse 3, basahin ko lang sa inyo yung description kay Joseph. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Ang sabi ng Bible, lahat daw ng bagay na hinawakan ng kamay ni Joseph, pinagpala ng Diyos. Meron ako isang lesson na tinuro sa akin ni Pastor Tokero minsan. Nagpa-Xerox, yung Xerox, ang Xerox pa na, nagpapa-Xerox pa lang tayo dyan sa may Claribel, yung ano. Binigay sa akin yung Xerox, yung pang Xerox, 700 worth of, ang Xerox. Nakaipit yun, nakaklip. Dala-dala ko yun. Hindi ko kinuha yung pera, nandun lang sa folder. Dala-dala ko yun. Naglakad ako mula dito hanggang doon.
Pasirox ako. Pag buklat ko, wala na yung 700. Nandun yung ipapasirox, pero yung perang pampasirox, wala na. So, ang palad ng nakapulot nun, lumipad lang ng ganun. Na naka-straight pang ganun. So, dahil isa worker ako that time, hindi ko alam kung anong sasabihin ni Pastor. Sabi ko, ano kayang gagawin ko dito? Ang salary ko, 300, I think yung simula pa nun, 350 a week. Or 500 na, hindi ko na alam kung nag-increase na ako that time. In-approach ko si Ma'am Digna, sabi ko, Ma'am, pwede bang i-advance ko yung ano ko, tapos ano, para hindi na malaman ni Pastor. Pero nalaman niyo ni Pastor na nawala ko yun. Nang in-approach ako ni Pastor, isa lang tanong niya, kumusta buhay mo? Bakit nawala yung 700 na pera ng church? Pera yun ang Panginoon, bakit nasa kamay mo nawala? Kung minsan pag-isipan natin to, kapag may isang bagay na pinagkatiwala sa ng Panginoon at may nangyari, ang unang tanungin mo, Lord, ano ba yung bagay na ginawa ko ng mali? Kapag may mga nangyayaring parang hindi maganda, sa bagay na inahawakan ng kamay mo, maaaring wala tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil ang description kay Joseph, lahat ng hinawakan niya, prinasper. Nilagay siya na maging servant, prinasper. Nilagay siya sa prison, prinasper. He will satisfy your work. Meron kang business, isasatisfy ka ng Panginoon sa business mo na yan. Kaya mong yung kamay na yan, surrendered sa Panginoon. Amen? Kaya mong kamay na yan, hindi yan sakim pagdating sa salit sa bagay na pwedeng gawin, ipagamit mo lang sa Panginoon. I-ano mo yan, i-check mo yan. Something precious na may nangyari, tanungin mo kagad. Kahit na maliit na bagay, may nangyari, tanungin mo kagad, Lord, maayos pa ba puso ko? Pwede tayong tumayo, magkaroon lang tayo ng short invitation. Hindi ko alam kung saan area tayo